Vico Sotto sumagot na sa mga patutsada ni Anjo Eliana sa Tito Vic and Joey at lalo na kay dito sa kanyang ninong na si Tito Sotto. At eto, ebidensya, litrato o video sa kabit ni sa box reveal kabit ni Tito Sotto lumabas na sa wakas. Ang gulo nun not ganun. Ganyan. Dapat ganyan lang. Patindi ng patindi tong issue ng issue ni Tito Sotto Sino ba talaga tong kabit na to? Siguro tong mga marites na to sasabihin, pustahan tayo. Nasa isip nyo, ay baka si ano to. Ay baka si ano to, Jay. Ay si ano yan. Ganun niya. Oo. Gabang, pero may papakita ko sa inyo. Ito, pasilip lang, saglit. Oy! Nakayapos pa. Kamaya papakita ko natin. Hindi natin din alam kung ito ay totoo. Basta i-analyze natin, reaksyonan natin talaga kung sino ba talaga tong babae na to. Kung tama ba ang mga hinala nyo. Oo. Sabi ko nga sa inyo, simula nga ho ngayon ay magiging na tayo, showbiz and politics. Sabagay, dati ko pa naman to ginagawa Marami lang mga bagong subscriber dyan na sabi niya, laki mo namang marites. Hindi to marites. Diba yung marites, ito kasi may may inaano tayo na baka ito ay totoo talaga. Yung marites. So syempre, as usual, bago tayo dumapunta, dito muna tayo para magtawanan. Diba, nung nakaraan sobra ho tayo nagpapasalamat sa nagligtas sa bansa natin. Oo, walang iba kundi ang Sierra Madre. Grabe. Tapos ang daming nagmamining ngayon, no? Ang daming nagmamining. Mga siraulo kayo, mga hayop kayo. Mining pa kayo ng mining. Hindi ko minumura dito yung hindi ako galit doon sa mga trabahador ng mining, mga kapwa natin Pilipino. Buwisit ako doon sa talagang mga bossing ng mining na yan. Na dapat itinitigil yan. At buti sana kung tinataniman nila ulit ay hindi naman. Lalong-lalo na dito, buwisit na natatawa ko. Kung may Sierra Madre, may Sierra ulo. Utang ina silang edit nito. Boying. Kung saan ka na natatagpuan, Boying Oo, kung may Sierra Madre, may Sierra ulo. Kung tayo na to, Tito Piccolo at Tenshinhan. Dragon Balls ka na. Kung ang Sierra Madre ay ang palaging pinoprotektahan ay ang ating bansa, eto ang pinoprotektahan ni Sir Martin Romualdez at si Marcos Jr. Kaya tawagin natin siya Sierra ulo. Ang bagay lahat no? Siguro kahit ilagay mo to sa unahan ng udo. Alam niyo udo, mga tiga Bicol lang may alam ng salitang udo. Baka kasi malaman ng mga tiga Maynila, madura-dura Kahit isaan mo ilagay yung mukha ni Boying, bagay no? Yan po ang bago, ang asawa po ni Sierra Madre. Si Sierra Ulo, ang tigapagtanggol, tigapagligtas ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Sierra Ulo. Sierra Ulo no? Kung may Sierra Madre, ito Sierra Ulo. Ay nako, eto ba, dito na tayo. At eto nga, breaking news, Congressman Kiko Barsaga kinasuhan ng sedition at rebellious. Siyempre, may sagot dyan si Congressman Kiko Barsaga. Alam nyo, yung mga ganito na mga ginagawa ng gobyerno, hindi na bago to sa atin. Oo, sa panahon ngayon, kapag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at kinakalaban mo at binubunyag mo ang baho at ang mga malalaswa o malalansang nakaraan sa garagatan ng Administrasyong Marcos, kaagad na ipapakasuhan ka or ikukulong ka. Diba? Ilan na huya katulad na lang ni Bantag, ni Tebes, Attorney Harry Roque,
Sino pa ba? Siyempre, ang dalawang pinaka talagang naglalabas ng katotohanan at baho ng Administrasyong Marcos, walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? At lalong-lalo na ngayon si Pangulong Duterte. Na alam naman ho natin na yung mga taong yan, na yan yung mga naglalabas ng baho ng Administrasyong Marcos, yung kanilang mga kalokohan dyan sa gobyerno. So ngayon, isa na rin doon si Kiko Barsaga. Kaya ngayon ito ay kinasuhan dahil nga nabibisto sila eh. At hindi nila kayang makipagbunuan dito kay Congressman Kiko Barsaga. Kaya ang ginawa na lang nila, kinasuhan nila. At sama na rin natin yan, katulad na lang mga Banateros Brothers, lalong-lalo na si Banat Bay. Diba? Tad-tad na ng kaso. Kay Saldico, kay Trillanes. Diba? Alam naman nila na kapag ang Banateros ang nagbalita, talagang supalpal at lumalagapak pa sa mga mukha nila. Dahil totoo naman. Hindi na ho ito bago. No? Kaya nga kapag ikaw kinalaban mo ang administrasyon, baka bukas sa makalawa may kaso ka na. Ganun ang nangyayari na realidad. At ito pa. Yan ito yung sagot ni Congressman Kiko Barsaga dahil kinasuhan nga ho siya. Sabi niya rito, kinasuhan niyo ako, totoo naman, kurap kayong lahat. Puta na, supalpal guys. Ito pa yung kabuuan na sinabi ni Congressman Kiko. Kinasuhan talaga ako ng mga statement ko laban sa Philippine Coast Guard. Totoo namang kurap kayong lahat. Nya ha. Pati yung tawa, Jay, binasa mo. Ito yung hirap sa kanila no? Balat sibuyas Utangin na, kung hindi naman pala kayo kurap, ba't kayo nasasaktan? Kaya yung pinakatanong dyan, kung hindi kayo kurap, ba't kayo nasasaktan, mga hayop kayo? Hindi naman pala kayo kurap 'Di ba? Hindi naman pala kayo kurap tapos ngayon nasasaktan kayo. Aba. Eh anong gagawin namin? Kami, magbingi-bingihan, magbulag-bulagan kagaya ng mga supporters at mga vlogger nyo na kahit na sandamakmak na yung ninanakaw nyo sa amin, magtatanga-tangahan lang kami. Aba, hindi ho pa pwede ata yung ganun. Ibahin nyo kami sa mga supporters at sa mga vlogger nyo dahil kahit mga ordinaryong Pilipino lamang kami, kahit na kami ay pangkaraniwang Pilipino lamang na hindi kasing yayaman nyo at kasing i-impluensya nyo, lalaban at lalaban kami sa inyo. Lalaban at lalaban kami. Hindi kami magpapadaig sa inyo. Ngayon yung kaso na yan, putang na, di naman ako mamamatay dyan Tsaka hindi rin ako takot mamatay, putang na, lahat naman tayo mapupunta dyan Pero patapusin nyo muna ako ng pangarap ko sa lola ko kasi pangarap ko yun, patayuan ko pa yung bahay lola ko, mga tito-tita ko, bibigyan ko sila ng bahay, tapos may swimming pool sa taas. Tapos yung bahay ko, wala pa man, nangungupahan pa lang ako, kaya ngayon, papagawa ko na yung bahay ko, patapusin nyo muna bago nyo ako gurgurin. Yung itong mga to, no? Talagang ngayon, di ba, si Senator Bato de la Rosa, ganun din. Aarestuhin nila kasi alam naman na natin. Tsaka si Senator Bongo, ganun din. Di ba? Alam naman natin na na tinik sa lalamunan niyang dalawang senador na yan. Kaya pilit sa totoo lang, inuunti-unti nila yan. Pati sila Senator Robin, Senator Marcoleta, lahat yan. Sasagasaan yan. Kasi nga, unang-una, hindi sila kakampi ng administrasyon. At dahil sa kanila, kaya nabibisto. Tsaka, kung sakali man, kasi nga, diba may mga bali-balita na may mga bali-balita na kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, kasi sobrang talaga hindi na tayo pwedeng magpa-kampante sa impeachment kay Vice President Sara Duterte kasi hanggang sa Senado may mga tuta si Martin Romualdez, diba? So talagang mapapaisip ka, talagang mapapaano ka na pwede talagang ma-impeach si VP Sara. So saan tayo, sino yung pwedeng pumalit sa mga hudas, mga demonyo sa gobyerno? Pwede yan si Senator Robin,
Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, no? So yan yung mga pwedeng pagpilian natin. So ngayon ang gagawin nila, tatanggalin nila sa hanay nila kasi nga gusto nila maging lifetime eh. Lifetime yung kanilang lifetime yung kanilang termino sa pagiging presidente para tuloy-tuloy ang kita. Ay. Para tuloy-tuloy sagana ang kanilang mga bulsa. Sagana ang kanilang mga kabit. Ay. No, para tuloy-tuloy ang biyaya na galing sa demonyo. Oh, dalawa kasi ang biyaya galing sa taas sa ating Ama at biyaya galing sa demonyo. Yung sa kanila galing sa demonyo kasi puta na. Ang daming namamatay ng mga tao ngayon dahil sa baha, dahil diyan sa pangungurap nila, trilyon ang nawawala sa kaban ng bayan, 'di ba? So galing sa demonyo, may tuturing mo na rin sila ng mga alagad ng demonyo. Tsaka kademonyohan na yun, putang ina. Biruin mo, dami namamatay ngayon, oh. Masama, bibentahan ka pa ng bigas. Hayop na yan. Gago, di ba? Nakakagago eh. O, dito tayo. Ano naman to? O, eto, yung kanya. Siyempre, kapag may tuta, may garapata. So ito po yung garapata, si Auntie Claire. Sabi niya rito, makakabangon ang ekonomiya sa kabila ng pababang GDF. Ano yung GDF na yan? At mga sakuna palasyo. Nandun pa rin po ang paniniwala. Kakayanin po natin iyan. Wait lang, di ba sabi mo nung nakaraan fake news si BP Sara? Nung sinabi ni BP Sara na bagsak na ang ekonomiya ng bansang Pilipinas? Bakit inaamin mo na ngayon? Kupal ka ba? Second Lady Claire Castro. Oh, yup! Ganda ng pangalan ni Ateng. The Second Lady. Puntang ina. Konti na lang, kamukha mo na si Lisa. The Second Lady. Sana all. Tangina, first time in history sa Pilipinas, no? Na dalawa yung kanyang lady. First lady, tapos the second lady. Ay! Ay! Sana all! Utay lang, gwapo mo, Marcos. Ang gwapo mo, Marcos, iba ka. Iba ka. Iba kang, putay na, kutis punyeta. Ito gina. Kauna-unahan sa presidente ng bansang Pilipinas. Tanga na talagang gumigiba ng record si Marcos Jr., no? Biruin mo, the worst president ever in the Philippines. In the history of the Philippines. Ano pa ba? Ang dami. Sinira niya lahat yun. Talagang binasag niya yung mga record niyan. Ngayon, ang isang presidente na may dalawang lady. Diba? The first lady, Lisa Araneta Marcos, and the second lady, Attorney Claire Castro. Sana all. Dalawang donut sa isang hotdog. Ay, sorry. Ano yun? Hindi, nagutom ako eh. Nakalala tuloy ako ng pagkain. Paborito ko yan. Donut, tapos hotdog. Aw! Sarap. Palace Press Officer. Dapat palitan na to. The second lady dapat. Hoy, palitan nyo na ta. Oy, ikaw ano? Ang balita ngayon, palitan mo na pangalan ni Auntie Clara. Ang the second lady. 'Di ba? The first lady o kaya first lady, 'di ba? Siya naman second lady Claire Castro. Para bagay. Ang sagwa na ng music eh. Kasi hindi niya naman etong pagiging music, hindi ito ang pagiging music. Pagiging na to, jowa or kabet or asawa na ang ginagawa ni Lisa. Tuloy magkamukha kasi kayo eh. Sorry. Ni Auntie Claire. Oh, pang jowax na to. Putang ina. Ultimong ihi ni Marcos, alam niya kung anong kulay. Tindi mo, Auntie Claire. Ano naman? Uy, eto ang malala. Eto ang kakaiba.
Pangulong Marcos. 5 oras na lamang umano ang tulog kada araw. Grabe, sobrang sipag. Sobrang sipag umithit. Hay, humithit ng trabaho. Do, di pa nga ako tapos eh. No? Tindi. Grabe ka. Palakpakan guys. Ang sipag mo. Utang ina ka. Ay, ba't may mura? Hindi, ano. Mannerism. Mannerism mura. Gago ka ba? No? Oo, kakaiba. Iba din talaga. Kakaiba to si si Marcos Jr. Talagang talagang pusbusan ang paghit-hit pagtrabaho para sa bansang Pilipinas. Kaya 5 oras na lamang po kada araw ang kanyang tulog. Kawawa naman. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin. Grabe. Iba ka, Marcos. Iba ka. First time in the history of the Philippines na merong presidente na nakakausap niya ang kanyang ama kahit ilang taon na itong patay. At first first in the history of the Philippines na may presidenteng 5 araw. 5 oras lang natutulog kada araw. Grabe. Kaya pala sobrang hirap ng Pilipinas eh. Dapat sobrang ganda ng Pilipinas eh. Kaya pala sobrang hirap ng Pilipinas, no? Oo, kasi biruin mo kung 5 oras ka lang natutulog sa kada araw, putangin na. Ang dami mong iniisip kung paano ka magnakaw. No? Biruin mo yun 5 oras lang siya natutulog. Eh, ang tao, dapat may 8 hours na tulog kada araw. Ibig sabihin yung 3 oras na nawawala sa tulog ni Pangulong Bongbong Marcos, inilalaan niya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang galing mo. Iba ka. The best ka talaga. The best. Iba. Oo, best president ever. Tindi. Grabe, no? Hitit pa more. Kaya pala nawawala yung 13 billion na pulburon eh. Isali tagtag Batangas. Yung 13 billion na pulburon, tapos isang tao lang may dala. Asan na kaya yun, no? Wala tayong balita dun eh. Ubus na ata eh. dumadami na may mga sapak may mga saltik sa sa administrasyon eh. Ay, nako. Natatawa ko doon 5 oras. Nung nakaraan, ipunin ang tubig at gamitin sa tagtuyot. Tapos mga ilang araw, ang bagyo wala nang schedule pumasok ng bansa. Sumunod naman, hindi pala mali. Ang sumunod naman doon, nakakausap niya daw gabi-gabi ang kanyang ama. Tapos sumunod naman, wala daw schedule yung bagyo pag pumapasok sa Pilipinas. Tapos ito yung bago, 5 oras na lang ang tulog sa kada araw. Grabe, iba ka BBM? Diba ganyan yung sinabi sa'yo ni Second Lady Auntie Claire? Iba ka BBM? Iba ka? Ang lakas mo. Ang lakas mo manggoyo. Diba ganyan na ganyan yung video ni Auntie Claire? Nung panahon na binabanatan niya pa si Marcos Jr., inabayaran, nagkaroon ng pondo na 2 billion, paktay. Instant kabit. Ay, instant QSEC pala. Balita ko magiging SOJ daw to eh. Ipo-promote ng SOJ etong si Auntie Claire. Hindi natin alam pero kung ako, doon ka na lang, ganyan ka na lang. At least gampanan mo na. Gusto mo magpakasal pa kayo.
Gusto mo magpakasal pa kay ni Marcos? Kunin yung ninang, kunin yung ano, kunin yung ninong si ano, si Boeing Remulla. Kunin yung best man si Torre. Tapos wedding ring si ring bearer si Larry Gadon tsaka si Jay Tariela. Total mukha naman mga kambal yun. Mukha naman kambal yung dalawa. Kunin nyo yun. Ang ganda nun, ganda ng kakalabas. Basta ang best man dapat si General Torre. Tapos doon siya sa harap ng altar. Oh, sa puro puti. Parang ulo lang yung lumulutang. Lupit nun. Tapos gusto ko yung honeymoon nyo, yung honeymoon nyo dapat hindi nga pala, meron nga palang hiramin nyo yung yate ni Chavit Singson. Oh, paperam yun, yung manong Chavit para hindi na siya magtampo. Grabe, no? Abangan natin yan, ang masigabong na wedding. Kailan mag-propose si BBM kay Auntie Clem? Para mas kasi kulang na lang mag-propose na, magpakasal na lang kaya silang dalawa, no? Talagang asawa na yung turingan eh. Oo, hindi na yusik eh. Ang tindi eh. Dito naman tayo. Ay, mamaya na yan kay Biko Soto, ha? Mamaya na yan. Ano ba unahin natin? Ito muna, dito muna tayo. Tito Soto. Ano daw? Nakahalata na daw. Oo, nakahalata na si Tito Soto. Ito na, umamin na. Sa wakas, umamin na rin si Tito Soto. Ano kayang pag-amin to? Aaminin niya natuta na siya ni Martin Romualdez? O aaminin niya na bata siya ni Marcos Jr.? Or aaminin niya na may kabit na talaga siya? Ano ba tong pag-amin na to? Panoorin natin. Samantala, aminado po si Senate President Vicente Soto. Yan samantala aminado po si Senate President Vicente Soto. Kinakabahan ako dito, guys. Ano kayang aminado si Tito Soto dito? Ano kayang panibagong pasabog ito? Mga Dabbercads? Ano kayang panibagong pasabog ito? Malupit to na. Kinakabahan ako. Tapos Soto din ang nagbabalita. Yan Alice Soto ba? Alice Soto. Ayun yung nanay ni Miko Soto, yung guwapings din na na maaga lang yung parang nalaglag ata sa building yun, hindi ko alam pagkakamatay. Pero siya ata nanay no, kung hindi ako nagkakamali. So, panoorin natin. Samantala, aminado po si Senate President Vicente Soto III na may ilan na gusto siyang mapatalsik sa pwesto. Nagbabalik si Mayan Corvera para sa balitang. One or two stories na meron daw lumalakad, meron daw makausap, gano'n lang. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto na may mga kumikilos para mapatalsik siya sa pwesto. Pero tumanggi si Soto na pangalanan at sabihin kung ilan ang nagbabalak na tanggalin siya bilang Senate President. Sabi ni Soto, ipinauubayan niya na sa mga kasamahan ang kanyang kapalaran. Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. I, Vicente C. Soto III, having been elected to the position of Senate President. Having been elected to the position of Senate President. Ayon kay Soto, madalas niyang naririnig ang banta sa kanyang leadership pero walang makitang issue na maaring ibato laban sa kanya. Hindi naman anya nila pinag-usapan sa caucus ng mga senador ang issue dahil tumatanggi naman ang itinuturong pasimuno ng kudeta. Pero sa kabila ng mga napaulat na kudeta, si Soto pa rin ang nagbukas ng sesyon at walang naghain ng motion para siya ay mapatalsik sa pwesto. To the Committees on Culture and Finance. Mayan Corvera para sa Mata ng Agi. Alam mo, ito Dito Soto, mahal kita.
Mahal kita bilang isa sa mga parte ng Itbulaga at ng TVJ. Pero sobrang nadismaya ako kasi dito sa totoo lang talaga. Alam niyo yan eh. Alam niyo yan na kahit na nasa politics world na ako, palagi ko tong sinasabi na ibuboto ko to si Tito Soto. Kahit nandun pa siya sa partido ni Marcos Jr. Kasi nga may katwiran ako na hindi naman porket na nandoon, kung makakatulong din naman siya sa bansang Pilipinas, bakit hindi natin iboto? At maganda naman naging record ni Tito Soto noon. Kaso nung habang tumatagal, natapos na yung halalan at nanalo si Tito Soto bilang senador, natuwa naman po ako dahil nanalo siya. Kaso nung ayun na nga, umupo na at nagsasalita na siya about impeachment ni Vice President Sara Duterte, although freedom of speech natin yan, pero maling-mali eh. Diba? Ang pinapalabas niya kasi parang mas paniwalaan siya kaysa sa Supreme Court. Mas karapat dapat yung opinion niya, yung decision niya kaysa sa Supreme Court. Ganun yung nangyayari. Doon ako nadismaya talaga. Ngayon, Tito Sen, kung about naman sa papalitan ka, deserve din talaga din siguro, Tito Sen. Kasi, unang-una kasi, Tito Soto, halatado naman kasi na talagang pabor na pabor ka kay Martin Romualdez. Tignan mo tignan mo yung ginagawa mong pangbabastos sa mga Pilipino. Kaya nga, binabudgetan ng milyon ang kada hearing, lalong-lalo na ang Blue Ribbon Committee sa Senado, is para una-una malaman ng taong bayan yung nangyayaring investigasyon. Tignan mo yung pangbabastos na ginawa nyo sa amin. Pangbabastos na ginawa nyo sa amin, biruin mo, nakipagpulong ka kay Martin Romualdez. So ano bang sasabihin niyo sa akin? Ano bang masama sa pakikipagpulong ng Senate President kay Martin Romualdez? Unang-una, siya nga yung itinuturong mastermind sa flood control scam na trilyon, bilyong pera ang nawawala dahil sa mga ghost project na yan at dahil kay Martin Romualdez. Ano pa ba ang aasahan naming mga Pilipino na kung sakaling humarap si Martin Romualdez sa Senado, nag-usap na kayo? Aber, ano isipin namin? Hindi ba namin iisipin na sasabihin mo doon lahat kung anong plano sa Blue Ribbon Committee? Sasabihin mo, hindi ako nangingialam kay Lacson. Hindi ho katwiran nyo, Tito Sen, una po Senate President ka, Senador ka. Tinuturong mastermind sa nakawan yung taong yun, tapos makikipagpulong ka? Ano iisipin namin? Ano, magtatanga-tangahan kami sa'yo? Isipin nyo nga. Sabi ko nga sa Tito Sen, ulit-ulitin ko, magkaroon man ng problema ulit ang prangkisa na Itbulaga. Ipaglalaban ko talaga kayo, TVJ. Hindi ako papayag na mapunta yun sa halusos. Deserve nyo ang titulong Itbulaga. Una-una, maraming natutulungan din ng Itbulaga ng mga kababayan natin at maraming napapasaya at naka-trademark na yan talaga sa inyong tatlo nila Bossing Vic Soto at Joey De Leon. Lalong-lalo ka na. Pero, nung pagdating sa politics talaga, Tito Sen, kahit anong gawin ko, hindi kita pwedeng may pagtanggol eh. Paano kita may pagtatanggol, Tito Sen? Maling-mali eh. Yung pag-archive sa impeachment kay BP Sara, mali yung mga sinasabi mo. Although, oo, nandun na tayo sa posisyon na freedom of speech at o sarili mong opinion yun, pero mali eh. Parang gusto mo kasing palabasin na mas paniwalaan ka namin ng mga ordinaryong Pilipino kaysa sa kataas-taasan na Supreme Court. Kataas-taasan na Supreme Court pa. 'Di ba? Kaya nga ngayon talagang sobrang dismayado ako. Sobrang dismayado ako kay Tito Sen na hindi ko naman sinasabing kampihan niya si BP Sara. No, hindi ko sinasabing ganun. Ang sinasabi ko maging neutral at kung ano talaga ang dapat gawin
at kung ano ba talaga yung dapat na maging desisyon at kung ano yung itinuturo ng tamang batas. Kasi dalawa na batas natin ngayon sa Pilipinas, mali at tama. Yung batas na sinasabing mali, ayun yung lumalabas sa bibig ni Tito Soto at ng iba pang mga anti-Duterte. Doon pa lang sablay na eh. So kaya talagang mapapaisip ka na hindi talaga hindi namin kaya kahit ewan ko na lang kasi sabi ko nga ako lang or may mga siguro 4 lang or ilang mga TVJ defender noon na naging Duterte supporters or Duterte, sabihin na natin Duterte defender. Oh. Ngayon talagang dismayado kami sa iyo. Kasi sabi namin, nung unang senador ka, nung unang pagkakilala namin, ibang-iba yung Vicente Soto na nakilala namin noon at yung Vicente Soto na nakikita namin ngayon. Ibang-iba ho talaga. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi na pasensya talaga. Ay, hindi ka namin kayang ipagtanggol dahil mali eh. Maling-mali eh. Umpisa pa lang eh. Talagang pinamukha mo sa mga Pilipino na, hoy, tuta ako ni Martin Romualdez. Tuta ako ni Martin Romualdez. Biruin mo magkakaroon ng Senate hearing, Blue Ribbon Committee, Senate President ka. Kahit hindi ka pa Senate President, kahit senador ka lang, hindi mo dapat i-meet up or makipagpulong ka doon sa taong talagang tinuturong mastermind sa napakalaking issue at problema ng bansang Pilipinas. Senador ka, alam mo yan Tito Sen, alam ko hindi ka tanga, matalino ka. Alam ko na mali, alam mo rin sa sarili mo na mali yung ginawa mong yun. Hindi ko na lang ba alam na baka talagang sinasadya mo lang to dahil matanda ka na at alam mo naman na hindi mo na kaya na tumakbo sa susunod na eleksyon sa pagiging senador. Kaya ang ginagawa mo na lang ngayon, kung saan ka medyo, kung saan parang medyo pumapabor ang, alam mo na, ayoko na ituloy yung ibig sabihin ko, doon ka pupwesto. Hindi ko hinihiling na maging supporters ka ni BP Sara, supporters ka ni Duterte. Kahit nasa supporter ka ni Marcos Jr., basta nasa gitnaan ka. Anak ng teting, nung panahon ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, sa kada interview mo, ang dami mong sinasabi. Mapatungkol sa impeachment. Pero nung pumutok ang pangalan ni Martin Romualdez na involved at napakalaking pang-i-scam na itinuturo si Martin Romualdez, ni isang panayam mapatungkol kay Martin Romualdez, wala kang sinasabi. Sinabi mo lang, tuta ako si Martin Romualdez. Yun lang yung natatandaan ko Tito Sen. Meron man pero parang unlabnaw eh. Hindi katulad nung hindi katulad nung impeachment ni BP Sara na talagang todo bigay ka eh. Diba parang nagagalit ka pa nga. Na hindi dapat ganun. Hindi dapat in-archive yun. So talagang lumabas na one-sided ka at nakadepende ka lang doon kay Martin Romualdez. Tingnan mo, nakipagpulong ka pa. Sino matutuwa sa'yo? Kahit naman di sino siguro tanungin ko, hindi matutuwa sa'yo. Yun eh. Tas ngayon, sabi mo na natutunugan mo na maraming gustong tanggalin ka sa pagiging Senate President. Paano ba naman? Ito na lang eh. Nung may fake news kay Chis Escudero na nakipag-meet up siya kay Martin Romualdez, 'di ba nabalita? 'Di ba nabash siya? Pero hindi pala totoo 'yun. Dahil ang katwiran ni Chis Escudero, bakit siya makikipagkita kay Martin Romualdez? Anong niya para makipagkita? Buti nga din kamo si Chis Escudero hindi nakipagkita kay Martin Romualdez. Dahil kung nakipagkita si Chis Escudero kay Martin Romualdez, tapos biglang putok tong issue na siya yung mastermind, tapos idinadawit din si Chis Escudero sa isyong to,
Kahit naman di siya babarahin namin. Kaso bakit namin siya pinagtatanggol din ngayon si Senator Chis Escudero? Hindi dahil in-archive niya yung impeachment kay VP Sara. Dahil sinunod niya kung ano yung kagustuhan ng Supreme Court. Yun naman kasi talaga dapat. Kaya nga may Supreme Court eh. Tapos ikaw parang against ka sa decision ng Supreme Court. 'Di ba? So ang pangit talaga. Hindi ako attorney na para kampihan ng gusto ang Supreme Court dahil ang pagkakaalam ko diyan ng mga lawyer, ang mga attorney ay ang kanilang ama ay ang Supreme Court. Diyan sila nanunumpa eh. Diyan sila nanunumpa bago sila maging ganap na abogado. Diyan nila yung may sinumpaan silang tungkulin diyan. Tapos kakalabanin. Sabagay, okay naman di sa'yo kasi hindi ka naman attorney at hindi ka naman attorney na parang sambahin mo or gawin mong parang ituring mong ama ang Supreme Court. Pero bilang sa tinatawag na kataas-taasan at kagalang-galang na hukuman sa bansang Pilipinas, dapat mo sundin yun at respetuhin yun. Kaso pinakita mo sa amin, hindi. Diba? So doon na tayo sa kabit. Ay, pupunta tayo doon. Panoorin naman natin to. Bago natin ipakita yung ebidensya laban sa kabit ni Tito Soto, dito muna tayo kay Anjo Iliana. Ulitin ko malapit sa akin. Dahil alam ko sobrang bait ni Henyo Master Joey De Leon. Kaya panoorin natin to. Master Joey De Leon na isa umano sa dating katrabaho, isang mabait. Ngayon naman balik tayo dun sa mga sinasabi ng tao na walang utang na loob. Naikwento ko naman sa inyo yung isang example ng aking pagtulong kay Bossing Vic Soto. Ngayon naman gusto kong kwento ko naman yung aking pagsasama ni Joey De Leon. Yan. Kasi baka sabihin nyo, baka magtampo si Joey sa akin. Ba't di ako sinasama sa intriga? Ayan. Alam nyo, siguro more than 10 years ago, kinausap ako ni Joey De Leon at may mabigat siyang problema. Sabi niya sa akin, pare, baka pwede mo naman ako matulungan dito. Sabi ko, ano ba yun pare? Kami kasi ni Eileen. Si Eileen yung kanyang present na kinakasama. Diba, ang asawa niya dati si Daria. Rason, basta yun. Yung nanay ni Kimpi. At saka ni Chini. Sabi ano ba kailangan? Kailangan daw ng yung divorce nila kasi kasal sa simbahan alam mo naman sa simbahan mahirap. Guys, hintayin niyo yung natin evidence reveal Pag ikaw nakasal na sa simbahan, mahirap ka naman divorce. Ang hirap nung pinag-iisipan ko ngayon ko lang narinig yung ganun sitwasyon Sa ngayon lang may lumapit sa akin na gano'n ang problema. Gustong-gusto na daw nila magpakasal. Kasi siyempre, they age, Di ba alam ko kasal na get older. Kasal na si Henyo Master? Mahal ko si Joey De Leon kaya tingnan ko kung masuot ko yung aking Superman na costume tapos magawan ko ng paraan. So, in other words, ang kailangan kasi nun isang tao lang kasi ang pwede na magbigay ka ng may tawag dun parang absolute something na absolute na divorce na kayo. May tawag sa ganun It's a term sa Catholic. So anyway,
tanong-tanong ako. Mahirap. Hanggang sa, yun nga, nakapag-usap kami ng, tiyuhin ko. Dalawang tiyuhin ko kasi ang nasa, tatrabaho para sa, Vatican. Isa ay siya po yung, papal nuncio na ngayon ay papal nuncio siya ng Israel. Yan, si Bishop Alfredo Iliana. Siya ang papal nuncio ng Israel at ng Palestine. Yung isa naman, anong tawag sa ganon, siyang bishop ng Lingayen. Ano ba yan? Lingayen at Bataan ba yan? Parang ganun. Hindi Bataan eh. Galing na siya sa Bataan eh. Bagong gising lang kasi ako kaya wala pa ako sarili ko. Anyway, so trinay kong kausapin yung dalawa, sitwasyon, ganyan. Hindi naman sila nag-promise but they'll do their best. Kasi manggagaling lang yan sa Papa. Ang Papa lang. Pag ikaw ay kasal, Papa lang ang magbibigay sa inyo ng absolute yung absolute na na kayo, hiwalay na kayo. So, yun. Ginawa ko ng paraan, trinay ko. At isang araw, dumating sa atin yung letter at may seal ng Papa. Kulay pula. So, inabot ko kay Joey De Leon. Parang Joey, hindi niya alam kung ano yung nakalagay sa loob. Noong binuksan niya yan, nagpapatulong din siya sa ibang kilala niya. Pero nung binuksan niya, niyakap niya ako. Umiyak nga siya nun eh. Sabi niya, matutuloy yung kasal namin ni Mare. Kaya, nila po, I'm happy for them that they're still together and iyakin talaga yun si Henyo Master. Always praying. They're always hearing Mass. Mahal ko yan, si Joey De Leon, tsaka si Mare Irene. Yun lang po, kwento lang. Isang kwento na kami dito sa Bulaga, nagtutulungan kami dito noon. Ikaw, Joey, pinagtatawanan mo ako nung iba na yung lyrics ng si Anjo, na mukhang may pagtingin nung hindi na ako yung kinakanta, Joey, Ikaw, Okay lang yan. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Yan, hindi, talagang alam naman natin, talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya nga sa TVJ, ang pinaka-paborito ko, si Henyo Master Joey De Leon. Dahil sobrang napaka-bait na tao talaga niyan. Promise, kahit na sikat na artista yan at maituturing mo na daming rapper. Alam nyo ba ito, trivia, kauna-unahang rapper na awardan ng Pilipinas ay si Henyo Master Joey De Leon. Para lang sa kaalaman nyo. Kauna-unahang rap song na nabigyan ng award, kung di ako nagkakamali. Pero ang pagkakalam ko, unang-unang rap artist dito si Henyo Master Joey De Leon sa bansang Pilipinas. Alam nyo, nung panahon na talagang nakakasama namin ng Titibikin Joey, sabi ko sa'yo, si Joey De Leon, walang kaarte-arte yan sa katawan. Lalapitan ka pa, talagang isi-shoutout ka pa, o basta. Sobrang ni Sir Joey. Talagang hanggang ngayon, hanggang sa kahit saan makarating ako, yan talaga yung isa sa pinaka-idolo ko na isang TV host, komedyante, singer, rapper,
Oo, talaga. Tapos ang galing pa mag-drawing. Hindi nga lang ako naka-arbor sa kanya ng painting eh. Oo. Sabi ko nga sa anak niya, sige ma'am hindi ko na lang babanggitin kung sino sa anak niya ha. Na sana maka-arbor ako ng Hoy Sir Joey, shoutout sa'yo. Baka naman. Malapit lang yung anak mo dito sa akin. Pati yung apo mo. Baka pwede naman baka pwede naman na regaluhan mo naman ako ng painting sa birthday ko para ayun na lang kasi kulang eh. Oo, nasa akin lahat yung picture natin eh. Pati yung tas may damit pa ako sa inyo, painting mo na lang talaga. Nako, sobrang nako. Hindi, sobra talaga, promise. 100% sobrang bait ng taong yan. Henyo Master Joey De Leon. Hindi yan katulad ng ibang artista na hindi yan katulad ni Jose Manalo, yun. Diretso na tayo. Hindi yan katulad ni Jose Manalo na ilang beses na kami nagkita sa studio. Never naman sin yan. Sabihin ng basher, ba't sino ka ba para pansinin? Syempre, fans, kahit pa paano. Hi! Ngumitin man lang sana. Alam mo ba, parang si yan eh. Parang si Philippine Looper. Diba viral nga si Philippine Looper. Yan, ganyan na ganyan. Kahit anong tawag mo, kahit dumaan na sa harap mo, natuwang-tuwa ka, anong gawin mong smile, nakasimangot lang yan at hindi ka nahintuan yan. Tsambahan lang siguro. Siguro baka sa ilang beses kaming nagkita, natsambahan ko na mainit ulo niya. Bossing Vic Soto naman. Kay Bossing Vic Soto naman tsaka kay Tito Soto, okay naman, walang problema. Nung panahon na sa studio, nagka-problema lang Tito Soto nung naging senador na. Tapos naging tutanan ni Martin Romualdez. Doon na nagka-leche-leche. Ano ba itong isa? Meron pa isa eh. Ito kay Bossing Vic Soto naman. Panoorin natin to. Anjo Iliana Bossing Vega sa pamamagitan TikTok Live. So sa gobyerno natin, kilos-kilos. Panoorin naman natin to kay Bossing Vic Soto. Ano kayong masasabi niya? Politika. Tulungan natin yung mga taong nakasalanta ng bagyo. Dapat lang. Anyway, gusto ko lang i-address yung sumasabi ng wala daw akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, kinuha ko ng Itbulaga noon. Konsyal na ako noon. Marami akong trabaho noon. Ang dami ko ang pinagpalit dahil sa Itbulagang yan. Dahil Lunes hanggang Sabado, Itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic, tsaka si Tito, nag-golf. So, 7 times a week for 12 years yun na nag-golf kami at na nag-Itbulaga ako. Kumbaga buong oras ko binigay ko sa kanila. Ganong pagmamahal ko sa Bulagaan nun. Pangalawa, meron naman tayong tinulong dyan sa kanila eh. Bigyan ko kayong sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Vic Soto, ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho eh, nasa TESDA lang siya. Gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo namang konsihal. Pa-vice mayor kasi ako noon 2004. Ang takbo ko vice mayor. Pati ba naman kay Kuya Bal? May issue pa rin ng pambababae. Hindi talaga, baka talagang nasa lahi na rin talaga ng mga Soto yung may pagka-chick boy, no? Kasi mga gwapo naman din talaga eh. Di mga gwapings naman din talaga. Pag nakita nyo yung sila Tito Soto, tsaka Bossing Vic Soto sa personal, gwapings talagang mga mukhang foreigner. Lalo na si Bossing Vic Soto, talagang yung aura, yung pagiging gwapings, kahit may edad na, talagang kitang-kita mo. Sa TV, sa picture, parang may edad na kung tignan, pero pag ako katabi nila, mukha pa ako may edad sa kanila eh. Dito totoo lang, Bossing Vic Soto.
Guwaping sa personal. Oh. So grabe ka naman, Anjo. Trabaho ba? Ano, ayun, trabaho magiging konsyal. Sa bagay, sahuran ng, pwede rin pala maging trabaho yan. Sabi ko, tatry ko pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido, kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each district naman. Na naging vice mayor din pala to. Si Bal Soto dahil wala daw sa survey. Natawa ako nun sabi ko. Talagang wala sa survey yan wala naman may alam na tatakbo siya. Oo, tama naman. Bigyan niya ako ng 3 buwan. Tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, sa makatuwid, at the end, naipasok ko si Bal Soto sa ticket bilang konsehal. So sinabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal. Ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi siyempre hanapin ka ng tao, kapatid mo yan Panganay kasi si Bal sa kanila. Si Vic yung bunso. Ganun niya kamahal yung panganay pala si Bal. Hindi ko alam yun ayaw niya yung nagtatesda na lang ng bababae. Gusto niya may parang permanenteng trabaho. So, fast forward, nanalo akong vice mayor. Nanalo si Bal Soto na konsehal. Natapos niya yung 9 years niya. Pinasa niya sa anak niya, si Wahoo. At ngayon yata, kung di ako nagkakamali, asawa naman ni Wahoo. So, yung sasabi, wala akong sabihin, naging okay din pala sa Itbulaga at saka mga Soto. Teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually, marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya. Ginawa akong konsehal. So, ang ibig sabihin dito ni Anjo Iliana, kung may utang na loob si Anjo Iliana sa Tito Vic and Joey, meron din ang Tito Vic and Joey sa kanya. So ibig sabihin, it's a tie. It's a tie. Saan yun? Wala tayo. Sabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal. Ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi siyempre, hanapin ka ng tao, kapatid mo yan Panganay kasi si Bal sa kanila. Si Vic yung bunso. Ganun niya kamahal yung pinasa niya sa anak niya, si tulad yan. Pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya. Ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, ni Bal, yung konsehal. So, ang point ko, nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tinulungan ko rin naman sila. Ayan, kiniwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal magkaroon ng trabaho, naging konsehal. Kaya marami nga kami pinagsamahan yan, nagtulungan kami yan. Kaya hindi totoo yung wala akong utang na loob. It's a give and take relationship. Yun, give and take They pala help tawag me, doon. I help them. Ganun lang yun. Kaya lang, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon, hindi na kami friends. Pero, the memories will be there. Hindi na kayo. Bakit? Alaala na lang yun. Fun memories while in Itbulaga. So, sa inyong lahat, mag-iingat kayo, mga kababayan. So, ibig sabihin, may tampuhan din, no? Nagkatampuhan din. Siyempre, sa nangyayari, kung sakaling totoo man tong mga sinasabi ni Anjo Iliana about kay Tito Soto, siyempre, kuya niya pa rin yun. Kapatid niya pa rin yun. Mas pipiliin niya yun kaysa sa kaibigan niya na si Anjo Iliana. Kasi talagang kasiraan din talaga yun kung hindi totoo yun
Kaya siguro na ngayon masasabi talaga ni Anjo Iliana na hindi na sila magkaibigan. Hindi katulad ng dati. Nakakasad lang no, pero normal na yan eh. Oo kahit naman sa ating mga sa totoo lang, may mga tao na hanggat napapakinabangan ka, okay sa'yo. Pero pagdating ng panahon na wala ka ng pakinabang, itsapuera ka na lang. Nangyayari yan. At kahit gaano pa kayo ka-close, may darating at darating sa punto na magkakaroon kayo ng, alam mo na, kanya-kanya. Una, yung kanya-kanyang buhay. Pangalawa, yung mga konting hidwaan. Diba? So, ganun. Na yan, normal na yan sa mundo ng ng mga tao. Pero ako, feeling ko magkaayos pa rin Anjo Iliana tsaka tawag dito, si Bossing Vic Soto. Sayang naman yung nila, no. So eto na nga ang banat ni Vico Soto. Sa mga hindi po alam, si Vico Soto, si Mayor Vico Soto ng Pasig ay ninong tito. No, ninong niya, tito niya pa, etong si Tito Soto. 2, 3 Ninong na, tito pa, tapos Tito Soto. Para sa nakakaalam lang naman, no. So eto yung sabi ni Mayor Vico Soto. Sabi niya rito, kung may sikreto kang alam tungkol sa isang tao na alam mong ikakasira niya, Botor Cops. Ang labo na naman ako. Botor Cop in that broadcast, it never mong ikauunlad ang pagkakalat ng pagkakamaling nagawa ng iba. Your mistake will never be your success. So medyo medyo parang para sa akin medyo may konting patama kay Anjo Iliana. May patama ito kay Anjo Iliana, pero wala namang masama dito. Pero talagang totoo naman to sinasabi ni Mayor Vico Soto na yung mistake will never be your success. Saksisi. Gusto niyo na bang makita ang puto? Ha? Gusto niyo na ba makita ang puto? Alam niyo, ito nahalungkat ko lang. Hindi ko siya nalo, mali. Nakita ko siya sa Facebook page. Tapos ngayon, 'di ba, patok nga yung tawag dito. Patok nga yung usapin about sa kabit-kabit. Lalo na dito kay Tito Soto. At maraming ding galit kay Tito Soto, lalong-lalo na yung mga Duterte supporters. Kaya lumabas tong picture na to. Ang caption nga dito sa post na to, siya ba, Tito Sen? Hindi ko na lang dinama yung caption kasi ayoko pang sumikat yung nag-post. Pero nakita ko lang to. Ito kasi yung lumabas. Ayan. Magkayakap si Tito Soto at si Julia Calarete ba to? Wait lang type natin baka kakamali tayo. Mahirap na. Post Bulaga Julia Clarete, tama ba? Nga, Julia Clarete nga. Tangina, pag tarantado rin to si Wikipedia, no? Pag type mo ng Julia Clarete ang lalabas, itong picture, gago. Tarantado nga yun. Tingnan mo, ito papakita ko Tira ulo. Chismoso ka. Gulat ako dun Ba't ito lumalabas sa'yo, Wikipedia, sira ulo ka. Apakalabas ng mo. Apakalakas yung tinype ko papakita ko sa inyo. Sira ulo tong si Wikipedia may ang lakas din ng sapak sa utak Ito, papakita ko sa inyo. Saan na ba yung in-screenshot natin? Ito na naman tayo, si Hanapan na naman Si Hanapan na naman. Hindi na naman makita. Asan ka na?
Saan na, next stop. Ito. Tarantado. Pag-type ko, ito yung lumabas, guys. Yung picture nila ni Tito Soto, si Raul Chismoso ko di Wikipedia, Gago. Edna Giselle Rosetta Nunez Clarete. Ba't naging Julia Clarete? Alayin naman ng Julia sa pangalan niya. Saka ang haba ng pangalan ni Julia Clarete, no? Oo, ang haba ng pangalan niya. Edna Giselle Rosetta. Ito, malamang to middle name. Apelido. Oh, tapos tignan mo yung picture, gago. Siraulo ka, Wikipedia, ha? Tinipe ko lang tapos lumabas dyan, ganyan din. Ayan, parehas patay natin to. Di ba? Ang lupit, no? Malupit. Iba ka din, ha? Chismosa ka din pala, Wikipedia. Tarantado to si Wikipedia, no? So, nga yung lumalabas ngayon. Tapos ang caption dyan, siya ba titusin? Hindi ako naniniwala na si Julia Clarete. Kung sakali man totoo yung kabit ni Tito Soto, hindi ako naniniwala na si Julia Clarete yun. Siguro kung may magiging kabit si Senator Soto, pwede pang si Diana Meneses. Yun talagang ganda nun, grabe. Alam nyo ba nung nakita namin yun noon dati, 15 years old ako. Unang panonood ko sa Itbulaga yun, 15 years old ako. Nakita ko yun sa personal si Diana Meneses. Sobrang ganda. Grabe, Maria Osawa. Ay! De, si Maria Osawa, isa po yung bayani. Childhood hero ko po yun. Si Maria Osawa. Lagi ko po yung pinapanood dati sa computer shop. Gusto ko yung mga action nun, yung mga bakbakan. Pag grabe yun. Talo niya si Superman. Pag sumuntok si Superman, tapos sinalag ni Maria Osawa. Wala, bagsak. Oo. Hindi mananalo si Superman kay Maria Osawa. Mas matindi pa siya dun sa kristal na nangihina si Superman. Pag nakita si Maria Osawa, magagalit tas biglang manghihina bigla. Oo. Kaya hindi ako naniniwala dito na kung totoo man yung kabit ni Tito Soto na sinasabi ni Anjo Iliana, yung box reveal niya, hindi yun. Hindi ito si Julia Clarete. Maaari baka kung halimbawa ako yung nasa kalagayan ni Tito Soto, doon na lang ako hindi ko sinasabing pangit si Julia. Ang akin lang, parang mas gusto ko si Diana Meneses kaysa kay Julia Clarete. Ganun. Sana magkakabit ka na nga lang. Doon ka na sa talagang panalo. Wipe material kasi to si Julia Clarete. Hindi ko naman sinasabing kabit material si Diana Meneses. Paano ko ba i-explain? Naguguluhan ako. Ayan na nga. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa pahayag ni Mayor Vico Soto? Ito ba ay pasaring niya kay Anjo Iliana? At doon sa mga pinanood nating video mapatungkol kay Bossing Vic Soto at Joey De Leon at lalo na dito kay Tito Soto sa pagpapatalsik sa mga ginagawa daw ng mga kapwa niya senador na or pinaplano na pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President ng Senado. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, wag nyo na rin pong kalimutan. Hindi ko to napakita kanina. Sorry po. Sa mga gustong mag-donate po para sa mga kababayan natin na nasasalanta ng trahedya. Ano mang trahedya, lindol, bagyo. Kung yung mga kababayan po natin na nangangailangan ng lubusan at kaagaran tulong. No, ayan po ang SMNI na talagang iyong mapagkakatiwalaan. Nandiyan pong GCash number at pakipollow na lang po ang kanilang SMNI Foundation page, Facebook page.
YouTube, TikTok, meron po yan, kumpleto po yan. At syempre, abangan nyo ang pakisubscribe na rin po ang channel ng Vox Populi, ang boses ng bayan. Diyan nyo po mapapanood ang Banateros Brothers tuwing Sabado. So mapapanood nyo po kami dyan at kaming lahat ng mga Banateros. At syempre, ang bago sa Banateros na si Sir Jack, ang aming magiging ang spokesperson ng Banateros. Gago, tawa ako ng tawa dun. Hindi, eto lang, may kwento ko lang nag-shooting kami, nag-ingay sa intro namin. May dumating na basta may dumating, sabi niya. Simula po ngayon, ako na ang magiging spokesperson nyo. Si Sir Jack. Ay, naku. Hindi ka magkasama niya, mababaliw kayo dyan. Sobrang talagang di ka maboboring pagkasama mo. Sobrang matatawa talaga dyan. Yan subscribe nyo na, Vox Populi, ang boses ng bayan. YouTube and Facebook, meron na po yan. Diyan nyo po mapapanood ang Banateros Brothers. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan ang SMNI at ang DCAR 1026 na laging nagatid ng tunay na balita sa bansang Pilipinas. At yung siyempre, ang Banateros Brothers na pinamumunuan ni Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ and Sir Jack. Sama nyo na ako. Siyempre, shoutout na rin kala PH Update at kay Donmar TV at sa lahat ng OFW Hero Abroad, saan man sulok ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka